Ngayong 2024, nakakalito na mamili ng motorsiklo, lalo na sa Maxi Scoot category. Ang daming naglabasan, ang taas ng kompetisyon, iba't ibang brand, ang daming pagpipilian. Kaya lang, kadalasan yung iba hindi naman nakakarating sa Pilipinas. Parang pinapaasa lang tayo, di ba? Magre-ready ka ng budget pero malalaman mo sa ibang bansa lang din makakarating. Sa atin hindi pala. Kaya doon tayo sa reality. Yun ang tingnan natin, yung mga motor na nasa market na dito sa ating bansa. At syempre kapag sinabi mong Maxi Scoot, bumibida dyan ang NMAX. Kaya lang syempre maghahanda ka ng mga worth 150k para sa isang NMAX 155cc. Pero kung ang budget naman natin ay 100k lang pababa, no choice tayo. Syempre doon tayo sa affordable lang. Kaya sasaglitin natin dito sa Rusi yung kanilang Rusi RFI 175. Mustahin natin ngayong 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Year 2020 nang unang nilabas itong Rusi RFI 175 Batch 1 sa market. Marami nga po ang nagtaasan ng kilay. Ang sinabi ay gaya-gaya. Pero alam nyo, mas na-amaze po rin po kami mga riders dahil sa kanyang presyo. Biruin nyo po, nasa 90k lang po ito last 2020. Meron ka ng magandang Maxi Scoot. Pero dahil 2024 na ngayon, i-update natin yung kanyang presyo sa cash at saka sa installment. At tignan natin kung may nabago pa ha. Kasi alam ko wala naman hong nabago. Siyempre bago tayo mag-update, shoutout muna kay Sir Oliver Pajardo. Tama ba sir? Yung ating mekaniko dito sa Rusi. Ayan, tinutulungan niya tayo para mas pagopuhin pa lalo si RFI. Okay, habang nililinis si RFI, mag-update po tayo ng mga unit dito sa Rusi branch po, Santa Cruz, Laguna. Naka-display po dito ang Rusi Flex 125 na FI, Rusi Passion, carb type pa rin, si Rusi Rush, at syempre etong gwapong si Rusi Breeze 150cc. Pero may mga available na unit pa rin po na yung wala dito, nandun po sa taas, papasyalan natin ha. Okay, dito po sa likod nandito ang Rusi Titan na maroon at yung Rusi Classic 250 na FI. And then mga Rusi Macho. Unahin na po natin yung kanyang updated price ngayong April 20, 2024. Sa cash price po ng RFI 175 ay nasa 97,000. So nadagdagan nga po ng 7,000 kasi 90,000 lang po ito last 2020. So sa installment naman po, ayan, lumiit naman yung kanyang down payment. Dati po kasi 10k ang hinihingi nilang down payment. So ngayon po ay 7,000 na lang. At ito maganda, rebated pa rin po siya ng 300 pesos kapag update po tayo magbayad. Ayan, sa 36 months o 3 taon, 4,120. Sa 2 taon naman po, 5,520. At sa 1 taon po, 9,730. Ayan po ang bagong price ng RFI 175 Batch 4. Yung Batch 5 po nito, kung matatandaan nyo po, yun po yung may emblem ng Rusi dito sa tagiliran. Pero almost the same lang naman din po sila. Okay, para sa akin po itong kulay na to talaga ang nag-stand out. Kasi siya lang po ang nandito. Pero joke lang po 5 kulay po ang available dito sa Rusi RFI 175. Meron po siyang glossy yellow,
And then yung kinuha ko nga po, matte blue. Meron din po siyang glossy gray, matte black at saka matte red. Napansin ko lang mga ka-riders, ngayon 2024, parang nawala na yung kanyang mga sticker. Diba? Meron tong letter R dito, alam ko eh. Pero ayan, malinis na siya. Okay, ito lang sa tabi yung kanyang displacement. And then dito sa front fender yung kanyang combi brake na sticker. Mas malinis siya tignan dahil sa forma niya na bulky, macho yung kanyang body, and then nakatulong pa po sa kanyang appeal yung kanyang mga pointed at saka mga kanto-kanto na shape ng kanyang dimension. Kahit wala na tayong upgrade na gawin, okay lang siya, as is lang, di ba? Kahit hindi tayo magpalit ng kanyang windshield, okay, ito namang windshield niya, ayan, average lang para sa kanya. Pero syempre, mas gugwapo pa rin talaga to pag tayo halimbawa naglagay ng top box or magpalit ng side mirror, saka yan, itong kanyang windshield. Dahil overall po talaga, siya ay proportion sa kanyang dimension. And then sa headlight, wala naman pong nabago. Ito pa rin ho yung kanyang naunang design. Sa headlight po, naka-projector lang po siya. Okay, dito po, 4 na projector lamang ginamit, yung kanyang high beam and low beam. And then dito, yung pa-bad boy look sa kanya, yung kanyang pwesto ng DRL. Ayan, sa ibabaw ng headlight. Ang ganda po niyan, lalo na kapag yun lang ang nakabukas. And then sa turning signals po niya, LED rin po ang ginamit. Lahat po siya ay LED na. At itong kanyang taillight, stoplight, turning signals, ang lakas po talaga ng dating sa akin dahil sa kanyang shape. Patusok siya, di ba? At all LED rin po ang ginamit. Okay, mapapansin niyo yung kanyang emblem dito. Napaka-classic din ang dating. Naka-chrome na siya na emboss. Ayan, naka-indicate dyan, RFI 175. At kung maaalala nyo, yun sa kanyang rear fender, butas itong gitna nito eh. So dito, tinakpan na nila, sinara na nila. Kasi tumatagos ho talaga dyan ang putik kapag umuulan, tumatalsik hanggang dito sa baba. Pero sana ginawang mas malapad kasi alam nyo ho, hanggang dito tumatagos pa rin siya. Kasi medyo sexy po siya eh. Oh. Sana pinalapad na rin, ano po. Pero okay lang naman kasi dito po sa tire hugger niya sa rear, ayan, mahaba rin naman kaya tulong sila para pagsangga sa putik. And then sinisilip ko po yung kanyang shock absorber na dual. Tinitingnan natin kung masyado parang dikit sa gulong kasi dun ho sa batch 1 medyo dikit po eh, lalo na sa left side. So dito naman meron na siyang distansya. Ayan. So mag-ingat lang po tayo mga ka-riders dun sa mag-upgrade o magpapalit ng kanilang mga rear shock, ay siguraduhin natin yung wag naman masyadong mataba na baka umabot sa gulong. And then sa mga gulong naman po niya, hindi ho na bago. Yun pa rin hong Timsan, kahit made in China po yan. Alam nyo, subok ko na ho ito. Napakakunat po nito dahil tayo po, bumabiyahe tayo ng 100 kilometers a day sa loob ng, ano po yun, 4 na araw sa isang linggo. So almost 2 years ko pong nagamit yung kanyang mga gulong bago tayo nagpalit. Okay, yun pa rin naman po ang sukat nito. 130 by 70 by 13. And then tubeless po siya. Then sa kanya naman pong mag wheels, matte black. Dito po naka-disc na rin po sa kanyang rear brake. Ayan, naka single piston caliper at meron po siyang CBS. Kaya maganda ho sa preno, tulong sila ng bot na preno sa front and rear. Okay, air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. So sana ito ang ginawang water-cooled, ano? Sana magkaroon ng water-cooled ang RFI, abangan natin yan. And then meron pong 800 ml na engine oil capacity, si Rusi RFI 175. And then sa gear oil capacity naman po, nasa 120 ml. Okay, nag-moist lang po yung kanyang plastic cover dito sa CVT. Ayan, meron pa rin po siyang kickstart. Yun ho ang advantage ng RFI, meron pa rin siyang kickstart. And then linawin ko po para din sa mga nag-expect na dahil 175cc ay matulin daw po itong si Rusi. Alam niyo ho, ang kanyang maximum power ay nasa 7.5 horsepower at 7,500 RPM. And then sa maximum torque naman po ay 7.7 Nm at 6,600 RPM. So kung i-compare niyo po talaga sa mga ilang 150cc na maxi scoot, medyo mababa nga po ang kanyang power. Meron po siyang top speed na 105 km/h. So may mga solution naman po kagaya ng ginagawa natin mga riders, nag-upgrade sila ng panggilid. Pero para sa akin po ha, kung talagang service lang din naman, mag-stay stock po tayo.
Pero kung talagang tayo po ay may kabigatan at talagang nahihirapan ng motorsiklo, yun na po ang time talaga na tayo po ay mag-upgrade. And then, meron pong kill switch yung kanyang side stand. Ayan, pag tayo po ay naka-side stand, hindi po mag-i-start ang ating RFI. And then ito, hindi rin po na-improve yung kanyang dating center stand. Ayan, medyo payat pa rin po ang bakal. Although malapad po siya, pero sana tinabaan pa yung kanyang center stand, di ba? Napansin ko yung mga binago sa batch 4. Sa batch 1 po kasi, itong kanyang pairings dito sa side, yan po ay kulay gray. So dito parang naging darker siya, naging metallic gray na ang kulay niya, which is bumagay naman. And then yung kanya naman pong footrest dito sa ating back rider, ayan, kulay black na po siya. Okay din naman, dati po kasi kulay gray yan. And then ganun pa rin po yung kanyang footboard, ayan, medyo extended siya, mahaba. And then sa batch 1, yung po kanyang cover ng fuel tank, ayan, flat po yun. Dito ho, meron na siyang design, ayan, naka-emboss na siya. Isa sa nagustuhan ko kay Arepa yung kanyang fuel tank capacity, nasa 9.5 liters po ang kanyang full tank. Napakalaki na po nun para sa isang 175cc. Okay, sa kanyang fuel consumption, kapag sa city drive po, umaabot po ng 34 to 36 kilometers per 1 liter. Siyempre, pag city drive, patigil-tigil yan, matatraffic, kaya patay sindi ng makina. Pero kapag highway naman po natin gagamitin, nasa 36 to 38 kilometers per 1 liter. Manufacturer's claim po, nakita natin, nasa 2.6 liters kada 100 kilometers na takbo ang kanyang fuel consumption. Okay, ito ang very memorable sa akin, yung kanyang muffler. Kung maaalala nyo, yung ating Kalkal Tambucho na nag-viral, umaabot po sa ngayon ng 3.6 million views. Nakaka-shock po talaga. So dito ho, napansin ko lang, parang napalitan na yung kanyang tatak. Kasi ang nakalagay po dun sa akin, sa batch 1 ay Longia. Dito po, RFI 175 na ang nakalagay. So alam nyo ho, sa mga gusto magpalit ng tambucho, pag-isipan nyo pong mabuti. Yung sa akin po, kaya tayo nagpakalkal kasi nasira po yung kanyang divider. Pero nung nasira po, parang hindi ho tayo satisfied sa pagkakakalkal. Kaya bumili na po tayo ng stock na muffler dito mismo sa Rusi. Kaya lang ho, sa totoo lang, ang mahal po ng bili natin kasi maabot po ng mahigit 4,000 yung binayaran natin. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga tambucho, no? Hanggat maaari yung stock lang po ang gamitin natin. Pero siyempre nasa sa inyo po ang desisyon kung anong gusto nyong gamitin. Okay, plastic po yung kanyang heat guard. Yun lang po, medyo open dito sa kanyang elbow. Nga pala, dito naman po sa front tire, kapareho ho ng sukat ng NMAX din. Sa front tire po, 110 by 70 by 30 ang kanyang sukat. Okay, naka single disc po dito sa kanyang front brake na meron pong dual piston caliper, and then telescopic fork na front suspension na meron pong rubber boot. And then sa engine type po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po ang Rossi RFI 175, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, pero fuel injected po sa kanyang fuel supply system. And then Euro 4 compliant na po sa kanyang emission control, and then 175cc displacement. And then hindi nagpahuli pagdating sa instrument panel ang RFI, combined analog and digital po siya. Okay, dun po sa experience natin sa RFI natin, wala tayong naging problema sa kanyang instrument panel, kahit po sa mga switches and buttons niya. Okay, dito po sa left, kasama na po ng high beam low beam yung kanyang passing light. Wala tayong problema dito, properly working po ang kanyang mga switches and button. Hanggang ngayon po, ayun yung ating RFI. Magpo 4 years na po sa atin. Good condition pa rin po yung kanyang mga switches and button. Kaya solid po ang kanyang mga button. Left and right turn dito po sa gitna. Horn. And then ayan, meron po siyang hazard. Then kill switch. And then yung kanyang electric starter push button. And then ito po yung dalawang kanyang remote. Okay, keyless na po ang RFI 175. Yun lang po nagiging issue. Kadalasan po sa mga nakikita natin sa ating pagbabasa sa Facebook. Itong kanyang ignition, meron pong nagkaka-issue talaga rito. Kaya yung iba ang ginawa po, nagpa-install na ng manual, disusi na. So sana to suggestion lang natin sa manufacturing ng Rossi, sana lagyan nila dito ng susian, di ba? Para pag naglobat ang ating remote, magagamit pa rin natin pag may susi, di ba? Okay, ito po yung kanyang button, magkabila, bukod na siya.
seat and fuel. And then, ito po yung kanyang charging port. So sa akin, ang naging issue po sa charging port, nahugot yan. Yung mismong charging port, tignan nyo na lang ho ha, baka lumuwag na yun sa inyo, ay siguro remedyohan nyo na kagad. Kaya ano ho siya, USB ready na, saka solo lang yung kanyang USB charging port. And then isa pa sana improve. To same pa rin po, yung packet niya makipot po. Although malalim naman siya, kaya lang ang kipot po talaga sana laki-lakihan pa yung kanyang bulsa, at saka sana lagyan na rin ng cover, di ba? Then dito sa kabila po, okay, wala pong packet dito sa kabila. Yung pa rin pong sa kanyang for emergency pag tayo po ay ayaw mag-start, dito po nandito po yung mga wiring niya na magre-recta na. And then ito pa, pagdating po sa upuan o dito sa seat cover ng RFI, panalo po talaga. Sa akin ako na nagsawa, ako na nagpapalit, pero wala akong naging problema ron. Kahit kalmot ng pusa hindi ko nakitaan ng bakat ng kalmot yon. So dito ho, same pa rin naman po siya. Sensya na medyo basa, nilinis po natin pero quality po talaga ang upuan na to. At yan, yung tabas niya, tamang-tama lang. Yung lambot naman, average lang din. Okay, yung stitches, pulido, kulay white, di ba? Yun lang, siyempre expect nyo na kapag lagi natin nabibilad sa init, ayan, kumukupas po ang kulay nitong upuan na to. Pero sa quality po ng kanyang upholstery, ito parang semi-leather na po siya. Talagang matibay po, guarantee dyan. And then meron po siyang 760mm na seat height. So ayan, nakita nyo naman malalim ang tabas, medyo mababa po yan, tama-tama sa mga hindi matatangkad. And then sa ground clearance, nasa 135mm naman po. Okay mga ka-riders, pasensya na po, walang battery na naka-installed. So same pa rin naman po siya ng under seat storage niya. So siguro titignan natin dun sa aking RFI 175 yung capacity. Parehas lang din po, hindi pa rin po makakapasok ang half-face helmet. Okay, ayan. Although mahaba siya, mahaba po yung sukat ng kanyang U-box at malapad, pero mababaw po. And then ito ho, ang isa pang issue dito sa akin sa RFI version 1. Ayan, nabangas na po yung ating lock ng upuan. So maganda naman po dun sa batch 4, metal na yung palibot ng kanyang lock, kaya magiging maayos naman po yung ating paglalak. Dito lang po talaga, ito papagawa natin to, nabangas na. Siguro kakasalpak natin. Ayun, ingatan natin na sinasalpak ang ating mga upuan. Nga pala, bago ko malimutan, i-side stand natin. Dun sa aking batch 1 po, medyo pina-adjust ko pa yung kanyang side stand kasi matuwid po yung kanyang tayo So dito, tingnan natin kung na-improve na nila. Ayan, sa observation ko mga riders, siguro kailangan pa ng konting adjustment. Katulad nung ginawa ko, ayan, pinag-grind natin itong stopper na ito, itong bakal. Siguro kortihan pa, papasok para medyo bumuka pa siya. Kasi medyo tuwid pa rin po ang kanyang pagkaka-side stand. Okay, susukatin ko lang Tayo ay 5'8". Okay yan, dahil 135mm ang ground clearance, 760 na seat height. Abot na abot po natin. Ayan, nakalapad po yung dalawa natin pa. Yun lang, hindi ko maramdaman po yung lambot ng kanyang foam, pero siguro hindayog tayo ng konti. Okay, ayan, yung kanyang dual shock po sa rear, responsive naman po siya. And then check natin yung kanyang front brake. Ayan, maganda rin ang kapit ng kanyang front brake. Saka hindi siya malalim talagang konting pisil, yan, kagat-agad siya. And then dito sa rear brake, equal po yung kanyang lakas sa preno. And then kahit mahaba ang ating tuhod, kita nyo naman, ang laki pa ng space. Mahaba talaga ang kanyang footboard. Ayan. Kaya sa turning radius, maganda itong stock na bar end niya. Alloy po to, napakatibay din po niyan. Yung sa akin, ako na rin nagsawa, pinalta natin Babalik ko sana, kaya lang ala na. Nagpalit na rin kasi tayo ng handle grip. Okay, no problem sa manibela. Although malapad siya, pero sa sukat naman ng kanyang body, terno naman siya. And then sa grab bar niya, yun pa rin naman po, kataya ng batch 1.
Kahit putol po siya, dito naman meron buo siya dito magkabila, may harang, hindi lalampas yung ating kamay. Kaya saka isa pag glossy black siya, medyo madulas, kaya tama lang po na merong ditong harang.